na po ng DNR ang controversial na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol ngayong araw. Sinabi ni sa DCRH ni DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga na nagpadala na siya ng enforcement team sa site. Nagtataka ang kalihim kung bakit bukas pa rin ang Captain's Peak Resort. Samantalang noon pang September 2023, naglabas ang DNR ng temporary closure order sa pamamagitan ng Resolution number 20 Series of 2022. Pinaprobahan ng Protected Area Management Board ng DNR Bohol ang pagtatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ulitin natin ang nag-approve pa na nito, DNR Bohol. Ayun. Nakasaad sa resolusyon na wala namang panganib sa kapaligiran ang proyekto, gayon din sa publiko. Kabilang sa pinayagan ng board na itayo sa Chocolate Hills ang swimming pool na may slides, shower area, at dressing room. Yun ang pinakamatindi. 10 may dressing room, 10 cottages, 1 functional hall, at 10 rentable rooms. Inaprobahan daw dahil Dahil wala naman daw panganib sa kapaligiran yung project na to. At siguro Saka sa tao, walang panganib sa tao. Source of income daw yan, di ba, Kuya Jerry Labasa? Ikaw, sabi nga natin, kumbachero, ang provincial legal ng Bohol local government, si Attorney Handel Lagunay ay nasa linya natin. Mayang buntag, Attorney, si Katanyeng po at saka si Ka Jerry. Mayong buntag, magandang umaga po, Katuning at Jerry. Good morning to all. Opo, unang-una po, malaman lang namin, bagamat doon sa kababasa namin balita, inaprubahan pala ng DNR Bohol to. Ang provincial government po ba ay merong permit na in-issue for the construction of this facility? Wala talagang in-issue ang provincial government yan po, no, Katuning. Kasi under protected area, so primary jurisdiction yan, yung PAMB. At saka, kung may building permit man, nasa bayan naman ng Sagbayan, no? LGU Sagbayan na may permit. Yung bayan na nakakasakop. Yes, oo, nasa kanila. So, yun namang Sagbayan, hindi naman yun mag-issue siguro kung wala namang pahintulot sa PAMB. Oo, yung PAMB ay isang DNR office, ano pa? Yeah, it's a body, management board sa protected area na nasakop yung Chocolate Hills. Silang may control kung anong mga dapat bang may development yan at kung may pahintulutan man na development, what are the limitations? Sila muna ang dapat nahinga ng permit bago sa munisipyo, sir? Attorney? Yes, tama po. Pero ang sabi ho nitong manager, si Julieta Sablas ng Captain's Peak Garden, kumpleto raw po sila ng permit sa pagpapatayo. Well, siguro, yan ang claim niya kasi hindi naman sila pinahinto ng DNR at the time they started construction. I think way back 2018 pa yata yan. 2018 pa pala to. 2018 po sinimula ng construction? That's what I learned based sa mga resolution sa PAMB na 2018. Opo, ito po ba ang PAMB? Sino po ang nando doon dito po sa Protected Area Management Board? Sino ba yung mga tao na yan? It's usually headed by the Provincial Environment and Natural Resources Officer, yung Pedro. Okay. Tapos may representative din sa mga barangay, LGU, other national government agencies. So, this is an interagency board pala, no? Yung PAMB. So hindi dapat natuloy ang construction at hanggang sa ngayon nag-ooperate na kung walang permit galing sa PAMB. Pero dahil sila ay nakapag-construct at nakakuha rin ng permit sa local government at nakapag-operate na, so may PAMB permit talaga. Ito, attorney. Yeah, may PAMB permit. May resolution ang PAMB allowing under certain limitations. Ang kasalam namin ngayon, pipahinto sila
sila sa DNR kasi hindi raw nila na-comply yung ECC nila. That's what I got mga report. Hindi po ba prerequisite ng issuance ng building permit ang ECC? Yeah, dapat. So, yan din, nagtataka kami bakit naka-operate sila kung wala naman palang ECC o hindi na complete. Baka subject to compliance, no? Yung ECC, binigyan sila ng time to complete everything. Pending approval. Oo, pending final approval. Pero sa ngayon, hindi raw talaga na-complete yung ECC. That's why nabasa ko may nagpadala ng enforcement team ang DENR.